gagamitin natin dyan. Gawa tayo ng AD sa Windows Server 2025. Ulitin ko lang to. So, sa Hyper-V gagamitin natin virtualization. New virtual machine ng Gen 2. Pwede yung taasan to sa simula habang nag-i-install. Para mas mabilis mo i-install. And babaan na lang after na ma-install. External. 40 gig lang. Nag-download ako kanina ng ito nga. Next, finish. Kung gusto nyo ma-download yung ISO file, punta lang kayo sa search nyo ng Windows Server 2025. Ayan yung unang link. And then download VHD or ISO. And lagay lang kayong details nyo dito. And download now. Dito kayo nyan dadalhin. Select nyo lang yung language. So English yung download ko. Ayan. So start na natin yung nagawang VM. Click lang niya kayo para mag-boot. Nag-boot na. Ang babaw. Ulitin natin. Click. Ayun. English. US. Install, I agree. Data center, yung may desktop experience para may GUI. Accept.
Click lang tayong partition. Apply. Then next. Install. Antayin na natin yung install. So, pause ko lang yung video. Balik tayo pag na-install na. So, una pagka bukas natin ng OS Windows Server, anong pwede natin gawin? Basics muna. Hostname, date time, and at pa ba? Local server. Ito yung hostname, so papalitan natin siya. Time zone. Change time zone +8. Ayan. Refresh. Aba. Static IP tayo. Properties. Check ko lang kung anong IP ko ngayon. So, that 155. Six pala. 100.155. Ayun. 100.155.
/24. Default gateway .1. Pag AD to, gawin yung DNS server yung sarili niya. 68.100.155. For testing for lab environment lang naman to, so lagi ako ng additional Cloudflare DNS. Okay, tayo ulit. So DHCP tanggal na. Naka-static tayo. And then tanggalin ko lang rin yung IPv6 para wala lang. Yan, i-activated. Then change tayo ng hostname. Change ano ba? DC1 DC domain controller 1. Okay, so i-restart siya, pero mamaya na tayo mag-restart. Install muna natin yung Active Directory, add roles. Next. Dapat ba mag-restart muna ako para mapalitan to? Ayan mo na. Active Directory, domain services, tsaka DNS. Next. Install. Stop date. Mga kapuso, nagkita pa rin nga tayo sa bahay. So pause ko muna. And then close. Promote this, pero restart muna natin. Ito naman to. At tinatawag na tayo ng mundo. Ay kung saan naaresto ng mga tauhan ng NBI PID at NBI National Capital Region o NBI NCR. Ito bang si Engineer Dennis Abagon. Stop. Papaikutin lang yung mga tow truck. Ayan. Nandito tayo ngayon sa kanto ng FBA Harrison, sa kanang Layog. Ito, Layog. Local server. So ayun, bago na yung hostname niya. Nawala yung nawala yun. Na-install na natin kanina yung Active Directory na role. So
papromote lang natin itong server na to as domain controller. Add a new forest. Pagbago or ano ba? Ano nito? Fresh tong Active Directory natin, so new forest tayo. Kung gusto mong multiple domain controller, pwede mo tong i-join sa isa pang Active Directory, then magiging dalawa yung Active Directory domain controller mo. So HA siya pag yun. Pero ngayon fresh tayo. So from scratch, gawa tayo ng bagong forest. Gawa lang ng domain. May domain kasi ako. Bumili ako ng sarili ng domain. So ito yung gagamitin ko para sa later videos. I-sync natin yung on-prem AD sa M365 tenant. Pero kung wala naman kayong domain, okay lang. Hindi naman siya mag-register online. I-verify kung sa'yo itong domain. Hindi naman. So pwede yan kahit .local. Ayan. Local.com. So wala naman verification if sa'yo ba talaga itong domain na to. Online. Okay, then functional level, password, next nyo lang. Next. So detect nyo lahat kung wala sa mga prerequisite is goods ba tayo. Ito okay lang yan. Later naman natin i-configure yung DNS So install. So may gang ka dati? Wala akong gang. Akala ko, gang kaibigan na. Ayun yung sorry, nakalimutan ko yung pangalan ng vocalista kanina, si Chris Cornell. Yun, parang, yun nga, yung versatility nung ano mo, parang So may gang ka dati? Wala akong gang. Akala ko, gang kaibigan na. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan ng vocalista kanina, si Chris Cornell. Yun, parang Tagal. Pause ko lang. So yun, nag-restart. So try natin. Kain kayo, boss.
Ayan. Natin sa tools. Meron na tayong mga features. Active Directory users and computers. So ito yung domain natin. Pwede tayong mag-create ng OU. OU is Organizational Unit. So parang siyang folder na pwede mong lagyan ng user, ng computer, ng mga object. Tayo. Ayan. Create tayo ng OU. So dito para tayo mag-create ng user. User 1. User 1. Isa pa. Dapat tayo isa. User 2. Yan. Guru for future reference. Gawain tayo sa pang-uyo. Then natin ito mga testing. Gawa tayo ng client. Ano ba? Gawa tayo sa pang VM Windows 11. Pause ko muna na shutdown ko muna to. Bababa ko lang yung RAM. Naka 4 gig kasi ako eh. Hindi kaya ng ano ko. Gig lang. Pwede rin natin lagyan ng ano yan. Yan. GPM. Create tayo ng new client. 11.0.0.1. Gen, pag Windows 11 dapat Gen 2. Hindi gagana pag Gen 1. Dynamic 24 4 gig external connection. Nasa alam nyo na to. Wala kayo dyan. 35. Windows 11 to guys ako. Start lang natin. Click.
Ay, wait lang. Tayin ko muna. Kailangan kasi enable yung TPM pag Windows 11 Lite. I don't have product eh. Upper tayo. Create partition. Next. Install. So, balikan ko kayo. Sinabi niya na ano dati uso. Ayun. Naging one piece of the puzzle. Okay. Sobrang ganda. So, yun. Install na yung Windows 11. Extra tip. During OOBE ng mga client PC, Windows 10, Windows 11, pwede kayong mag-shift F10. Hindi nalabas yung CMD. So, marami tayo pwedeng gawin. Pwedeng host name, IP config, pwedeng kung alam niyo yung name ng Windows sa Windows, example, settings, settings, yun, lalabas yung Windows. O hindi kayo mag-select ng Wi-Fi. Wala palang driver to for Wi-Fi, pero yan. Or pwede rin kayong lagay ng local admin dito pa lang. Paano ba yung window na yun? MGMT MSC SB. Saan na? Yun. So, dito pwede ko lagyan ng user, diba? And then yung user na yun i-add ko sa administrators. Magkaka-local admin ako. Then tayo natin to. Lagay tayo ng hosting. Siguro sa future videos gawa rin tayo ng autopilot, Windows autopilot, Entra join or hybrid join. Ayun, gawa rin ako ng tutorial.
Dito, may- pwede na kasi natin i-join to sa domain. So, OBA pa lang. Pero, gagawin ko hindi muna. Pero dito, for work or school tayo. Mm, bawal na pala bawal na nga pala gumawa ng local account. Pwede kaya to? Ano kaya? Tanggalan ko muna na internet para makapag-local account tayo. Not connected. Tingnan natin sa kung nakakonect pa tayo. Excuse me. Network in internet. Wala tayong net. Hindi pwede. Bawal na pala. Ano nga ba yung command para ma-bypass to? PowerShell yun eh. Search ko lang pre ah. Nag-search pa eh no? Ito. Start. Shift. Then. Start. MS. CX. H. Local only. Oh, yun. Gawa na. Going to save local admin. Local admin. Next. Oh, di ba? Galing. Search lang.
So if your wife, Yeah. you guys got a divorce, I would fucking kill you. you would kill me? I would slit your throat. That's 3 years down insane. the road. I don't give a 3 fuck. years down the road. I don't give a fuck if it's 1,000 years. I'd come back and I'd kill you. You can't date your friend's ex-wife. Ex-girlfriend is different to me. Like if I dated if you got a divorce and I did, stop. He's gonna fucking kill You're you. not gonna kill me with spatulas? You think Guy Fieri can't fuck you up? You think he would fuck you Oh up? no, dude. You're so out of pocket, dude. I honestly, I mean, and I Let's be appreciate real. this. I wouldn't kill you. Okay. I wouldn't kill you. Yeah. But I would slowly torture the shit out of you until you wanted to kill yourself. Oh. Okay. Pinali ko ba yung ano? Ano ba yung external connection? Pwede tayong gumawa ng DHCP or para mas madali yung pag-join nito sa domain, or pwede rin static. Windows run ipcon ba ncpe.cpl. So properties, patay natin IPv6, IPv4 properties. Yan, DHCP. Pag naka-DHCP ka, dahil sa external connection ako na connect, kinuha niya yung ang DHCP niya is yung ano eh, yung sa router ko. DHCP sa akin. Kinuha niya yung sa router ko. DNS niya yung nakalagay sa router ko. So mag-static muna tayo for now. Copyin ko lang kung anong binigay sa akin ng DHCP. Ba't 155? 156 ko na lang. 168. Siguro ano, 255 kasi yung mga 200 natin simulan. Di ba 155 yung ano ko? Alam ko 155 to eh. So ayun. Ayun yung gagawin mong DNS server, yung kung ano yung IP nung domain controller mo. Then kung multiple yung domain controller mo, add mo lang siya dito or advanced DNS. So kung 5 yung domain controller mo, pwede ka mag-add dito ng 5 IP nung domain controllers mo. So isa lang naman sa akin. So pwede na yan. Iyan ako ng iyong internet. Baka may internet pa rin ako. Close. Alright, 201. So kailangan bukas yung domain controller ko para mag-join to sa domain. Pero patayin ko muna siya. Tapos babaan natin ang RAM. Play.
Buksan natin tong domain controller. Sorry natin to. Meron pa ba ako? Kaya pa naman. Kaya. So pala silang same switch. Same switch. Yan, external connection. External connection. Umagal na yung laptop ko. Para pala matanggal yung control alt delete sa simula. Pwede nating tanggalin yan eh. Bagal. Local security. See. Anong bagal? Local policy security option. Tapos kailangan mga enabled. Ba yun? Utang ka.
to. Do not require na disable. Enable ko lang. Duling ako dun eh. So, kunyari nag-lock ako. Tapos, ay. Nawala. Kunyari nilock ko to. Ano ba mag-lock? Ngayon mo na, basta. Hindi na magka-control alt delete yun. Ping ko si yung client natin, pero baka hindi pa ping kasi naka-enable pa yung ACMP nya sa firewall. Hindi ko mapiping yung client kasi sa firewall nito naka-enable pa yung defender. Inbound ACMP. Mag-filter dito. Ito. ICMP. Any. Alam ko file and printer sharing to eh. Ito. Enable ko lang. Ito pang ICMP dito. Local subnet. Virtual machine, file machine. Alam ko ito lang. Pwede na ata ito. Kaya po rin. CMD. Buksan pa natin yung iba. Yun, ayun pala, yung local sub, yung private pala. Private. Ito pala yung pag naka-join na sa domain. SMP ay yung protocol ng ping. Hindi siya TCP, hindi siya UDP. So, try ko yung firewall ping ko. 6.100. Ito, 155 pa to. Nakalaw naman sa Windows server, nakalaw naman yung ping. Hindi mo na kailangan i-allow. Ping ko yung domain.
online. Yan, nakita niya. And then, ang basa niya sa alt.online is 192 yung so ito daw yung nag-host ng alt.online. Ba't niya napipinggan? Paano niya nakita yan? Dahil sa DNS server natin. So, ang preferred DNS server natin is ito. So, mag-query siya sa DNS server kung uy, anong DNS server, ano bang IP na itong alts.online. O binalik ni DNS server, ito yung IP niya, yung sarili niya. So, kung ganyan, pwede na natin siya ma-join sa domain. Nga ba mag-join? Yung modern way sa Windows 10 okay, pero dito sa Windows 11 parang hindi ko na alam yung control panel niya. Ito na lang sa accounts. Work or school, connect. And local active directory. Ayun yung, dito yung modern way. May old way. Nakatago na kasi sa control panel yun. Hindi ko na matandaan yung saan. Ano ko lang to. Para may balikan tayo. Checkpoint. It's not online. Next. Credentials ng admin ng AD. Ano ba yun? Online. Standard user lang. Oops. Ayaw. Okay. Tama ba? Enter the account info for the person who will be using this PC. Yan. Yun lang pala. Anong domain niya?
dapat dito, kita na natin siya sa users and computers. Ba't ito gamit ko? Computers. O ito na siya, Win11 01. So, try natin yung credential nito. User 1. Let's 9. Probably. Oo, di ba? Pumasok. Pasok. May show akong ginagawa, Fantasere, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Pero nalala ko to and this was, eto never ko pa kinakwento to ever. Okay. Kasi bubulong ko na yung pangalan ng director. Sige. Ayun. At okay kami ng director sa set. Mag-best friends kami ng director na to. Yung pagkain nila dito sa Chongqing ay maaanghang. So mukhang wala ata ako makakain dito. Yan yun naman yung mga spice nila. Lahat ng pagkain nila nilalagyan nila ng mga sili, mga ganun. Ay, gutom. Baka magutom ako dito. Oh my gosh! Oh my gosh! Nakakaloka. Ay, ano yan? So, sa paper na. So, yan. Pasok tayo. Excuse me. Oh, good. So, next video, ano ba? Entra Connect M365. Ayun. Dito lang muna.